Bago po ang lahat, magandang araw muna sa iyo Kuya Dax at sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel mo. Ako nga po pala si Obet, 28 years old, taga Mandaluyong. Gusto ko lang sanang i-share itong kwento ko na ilang buwan ko nang pinag-iisipan kung dapat ko ba talagang isulat o itatago na lang habang buhay. Pero yun nga, ang sabi nga nila, minsan kailangan lang talaga ng outlet para gumaan at mabawasan ang dinadala mo sa loob. So, konting background lang muna tungkol sa akin. Ako yung tipo ng lalaking hindi mo agad iisipin na isa akong bisexual. Laking all-boys school ako nung high school kaya exposed na rin ako sa mga usapang bromance at kung ano-ano pa. Medyo gym rat ako ngayon, kayo manggi. May tangkad na 5'10". At ang sabi ng mga tropa ko, magaling daw ako pumorma. Pero sa totoo lang, hindi ko rin sure minsan kung confident ba talaga ako sa itsura ko o magaling lang talaga ako magdala ng sarili ko. Yung kasama ko sa kwentong ito na tawagin na lang natin sa initials na JM. Matagal ko na siyang tropa since college days pa. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. 30 na siya ngayon. Maputi, matangkad din. Mga 6 feet siguro. Siya yung tipong tahimik lang pero pag naging close mo naman, ang sobrang kulit. May tsura rin siya. Yung tipong bad boy ang datingan. Nung nasa college pa kami, minsan akong na-curious sa kanya. Pero hindi ko in-entertain yung feelings na yon. Kasi nga may girlfriend siya noong mga time na ito. Tapos ako naman, nagka-girlfriend din kahit on and off para itago lang ang totoong ako. Kaya ang ginawa ko ay isinantabi ko na lang. Pero nung magkatrabaho na kami ulit sa isang BPO company, doon ay unti-unting nag-iba ang dynamics namin. Nagkakasama kami sa mga team lunch, inuman, gym. Tapos minsan sabay na rin kaming umuuwi. Kung minsan pa nga, nagyoyosi lang kami sa tapat ng building kahit tapos na yung shift namin. Kwentuhan lang ng mga walang katuturan. At doon ko nga na-realize, parang iba na yung nararamdaman ko sa kanya. Pero pinigilan ko pa rin. Kasi sa isip ko, straight siya. Tapos tropa ko pa. Ayokong sirain kung ano man yung samahan namin. At kontento naman ako kung anong meron kami. Hanggang sa nangyari yung gabi na yon. Yung gabi na nagbago ang lahat. Birthday ng isang katrabaho namin. Inuman daw sa apartment niya. Chill lang sa simula. Kwentuhan, kantahan, konting shots. Tapos naging beer pong. Pagkatapos ay naging walwalan. Umabot na kami sa point na hindi ko na alam kung nakailang tagay na ang nagawa ko. Nasa sala kami noon. Pareho ng medyo tipsy. Kaming dalawa na lang yung gising habang tulog na yung iba sa kwarto at sa sahig. Nakaupo kami sa beanbag. Pareho ng medyo disoriented. Basta ang naalala ko lang, nakatingin siya sa akin na matagal. Tapos biglang natawa. Yung ngiting parang may gustong sabihin pero hindi niya masabi-sabi. At doon nagsimulang bumilis yung tibok ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong oras na noon. Tahimik na yung paligid. Patay na ang music. Tapos maririnig mo lang yung mga may hinang hilik ng iba naming kasama sa loob ng kwarto. Pero kami ni JM, pareho pa ring gising. Nakahiga na siya sa beanbag noon at ako naman ay nakaupo sa sahig. Narealize ko na lang na yung braso ko dumikit na sa kanya. Akala ko nung una aksidente lang. Pero hindi siya umiwas. In fact, parang mas lalo pa niyang inilapit yung sarili niya sa akin. Napatingin siya sa akin na matagal. Yung tingin na parang may sinasabi kahit walang salita.
Wala akong maipaliwanag. Parang ang daming ingay sa utak ko. Tapos yung mga palad namin ay unti-unti nang gumalaw. Parang hinahanap kung saan pwedeng dumapo, kung anong pwedeng hawakan. Hanggang sa maramdaman ko na lang na hinahagod niya na yung braso ko. Medyo nakaramdam ako ng kaba. Ilang segundo pa, naramdaman ko yung kamay niya na gumagapang papunta sa pato ko. Ipinikit ko lang yung mga mata ko at hinayaan ang sarili ko. Kahit alam kong mali. Kahit di ako sigurado kung may kahulugan ba to o dala lang ng mga nainom namin. Tapos, ayun ang Kuya Dax. Hindi ko na masyadong ididetalye yung nangyari. Baka kasi alam mo na. Pero ito lang yung masasabi ko. Yung mga kamay niya nag-explore. Yung galaw niya parang sinasadyang tanungin ng katawan ko kung okay lang, kung papayag ba ako. At sa totoo lang, hindi ko siya tinanggihan. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o sa matagal na kami magkasama o dahil gusto ko rin talaga siya pero ngayon ko lang tinanggap. Basta ang alam ko, niyakap niya ako. Mahigpit. Yung parang matagal niya nang gustong gawin yon pero hindi niya magawa. At niyakap ko rin siya ng pabalik. Pagkatapos nun, pareho kaming natulog sa iisang beanbag. Pagdilat ng mga mata ko, Kuya Dax, ang unang pumasok sa isip ko ay, totoo ba yung nangyari kagabi? Tulog pa yung iba, may humihilik pa nga. At may ilan na sa dining table na nakaunan sa braso nila. Pero si JM, wala na siya. Napaupo ako bigla, para akong kinabahan, na parang bigla akong nilamig kahit tanghali na at ang init-init na sa loob ng apartment. Hinanap ko yung jacket ko, saka yung phone ko, at pagtingin ko sa screen, may 3 missed calls galing sa pamilya ko. Pero wala kahit isang message galing sa kanya. Naglakad ako palabas ng apartment. Baka kasi nasa labas lang siya, nagyoyosi. Baka bumaba saglit. Pero wala pa rin. Itinext ko pa nga siya ng, "Tol, nasan ka na?" Pero hanggang sa bumaba ako at naghintay pa sa labas ng bahay, wala pa rin siyang reply. Parang bula siyang nawala. Alam mo yung pakiramdam na hindi mo alam kung may kasalanan ka ba? Na parang gusto mong humingi ng sorry pero hindi mo rin alam kung bakit. Doon ko talaga naramdaman yung pagkalito, Kuya Dax. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako pinilit eh. Wala rin akong ginawa na ayokong gawin. Pero bakit parang ako lang yung nagigilt? Bumalik ako sa apartment ng tropa namin para kunin yung mga gamit ko. Tumangaw lang ako sa mga gising na nagkunwaring okay lang. Kahit ang totoo, ang bigat na ng dibdib ko. Nag-commute na ako pauwi, pero habang nasa loob ako ng UV Express, hindi ako mapakali. Hindi ako makatingin sa ibang tao. Parang naiilang ako sa sarili ko. Parang ang dami kong tanong pero hindi ko mahanapan ng sagot. Totoo ba yung nangyari kagabi? Bakit siya umalis kagad? Hindi ba dapat nag-usap kami? May mali ba akong ginawa? Kuya Dax, to be honest, gusto ko lang ng konting kalinawan. Kahit konting, "Uy, sorry ha, bigla ako umalis." Or kahit, "Pasensya ka na, nabigla lang ako." Wala siyang sinabi. Pero sa hindi niya pag-reply, parang pinalabas niyang walang nangyari. Kinabukasan sa work, absent siya. Kahit nga ng sumunod na araw, hindi pa rin siya pumasok. Hindi ko alam kung iniiwasan niya ako o nagkataon lang ang lahat. Pero habang tumatagal, lalo ako naguguluhan. Lahat ng tanong ko, unti-unting nagiging kaba. Kaba na baka ako lang yung nasiyahan.
Kaba na baka sa kanya, walang ibig sabihin yon. Kaba na baka ako lang talaga yung umaasa. 2 araw na ako nagtatrabaho na parang zombie. Ang lakas ng aircon sa office, pero pawis na pawis ako kahit nakaupo lang. Ang daming tanong sa isip ko, pero pinilit kong maging normal. Yung tipong ngingiti kahit ang totoo. Gusto mo nalang isigaw yung nararamdaman mo. Pangatlong araw na mula nung gabing yon, wala pa rin siyang text. Walang chat kahit sa messenger. Wala malang kahit, "Uy, tol, papasok na ako." Kaya sinubukan ko na rin mag-move on kahit papaano. Nilibang ang sarili ko. Trabaho, gym, pero to be honest, peke lang ang lahat ng ginagawa ko. Hanggang sa isang gabi, habang nagche-check ako ng email sa phone, bigla siyang nag-chat at ang sabi niya, "Pre, san ka?" Hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Parang automatiko akong nanlamig. Pero sumikip din yung dibdib ko. Sa dami ng gusto kong itanong, wala akong naisagot kundi isang maikling, "Nandito lang ako sa bahay, bakit?" At ang sagot niya, "Wala lang. Namiss ko lang mag-ML. Tara, laro tayo." Boom. Ganun lang. Casual. Parang walang nangyari. As in parang yung gabing yon, wala lang. Trip lang. Kalimutan na lang kasi wala lang talaga iyon. Nag-reply rin ako ng, "Game." Kahit ang totoo, gusto kong sumagot ng, "Aba teka lang. Nagka-amnesia ka ba? Nalimutan mo na ba? Gusto mo bang maniwala ako na wala lang yun sa'yo?" Pero syempre sa isip ko lang yan. Naglaro kami ng isang round ng ML. Tapos after nung match, sinend niya lang yung usual trash talk sticker na ginagamit namin pag nananalo kami. Yung sticker na dati nakakatuwa. Pero nung gabing yon, parang saksak sa puso ko. Walang follow-up message. Hindi siya nagtanong kung okay lang ba ako. Parang sinadya niya lang idaan sa casual para hindi na kami pumasok sa seryosong usapan. At sa totoo lang, parang ako na lang yata yung nakakaalala. Isang linggo na rin na lumipas simula nung maglaro kami ng ML at nag-chat siya na parang walang nangyari. Hindi na siya ulit nagparamdam pagkatapos nun. Ako naman kahit gustong magtanong, pinili ko na lang manahimik. Ayoko nang masaktan pa sa sagot na baka ayaw ko palang marinig. Kaya nagulat ako nung bigla siyang nag-chat isang Friday ng hapon. At ang sabi niya, "Pre, may alak ka ba dyan sa inyo?" Ganun lang. Walang pakumusta. Walang intro-intro. Walang kahit anong pagpapaliwanag. Diretso sa punto. Natahimik ako sandali bago ako nag-type ng, "Meron. Bakit?" At ang sagot niya lang, "Pupunta ako mamaya ha. Magdadala ako ng pulutan." Parang automatiko na lang akong nag-oo sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung gusto ko ba siyang makita o gusto ko lang na magkalinawan kami. Basta ang alam ko, may halong excitement at kaba sa dibdib ko habang naglilinis ng bahay. Dumating nga siya bandang 9:00 ng gabi. Nakasuot lang ng hoodie at basketball shorts. Yung usual niyang ayos pag chill lang. May dalang sisig foil at 2 bote ng gin. "Oy tol, may ambag na ako ah." Biro niya habang papasok. Napangiti ako. Pero sa totoo lang, gusto ko na talaga siyang tanungin. Gusto kong i-bring up yung gabing yon. Pero pinili kong maghintay kung siya ba ang mauuna. Nagtagay kami, nagkwentuhan. Tawanan sa mga corning jokes. Parang balik lahat sa normal. Pero pansin ko, kahit tumatawa siya, iba yung mga mata niya. Parang may bumabagabag. Tapos yung mga sulyap niya sa akin,
Hindi kasing natural gaya dati. Parang laging may gustong sabihin pero laging nabibitin. Umabot kami sa point na medyo tinamaan na kami pareho. Ako na yung nag-slow down kasi alam kong ako yung mabilis malasing. Pero siya, tuloy-tuloy pa rin. Parang gusto talagang makalimot sa kung anumang bumabagabag sa kanya. Tapos dumating yung tahimik na part ng inuman. Yung pareho lang kayong nakatingin sa kawalan. Tumingin siya sa akin. Ramdam ko yung titig niya. Inayos niya yung pagkakaupo niya. Lumapit siya ng konti. Tapos sinandal yung braso niya sa braso ko. Tumahimik lang kami pareho. Pero Kuya Dax, kahit hindi kami nag-uusap, pakiramdam ko mauulit na naman yung eksenang yon. At hindi nga ako nagkamali. Nagsimula sa tinginan. Tapos pagkaraan ng ilang minuto, bigla siyang tumigil. Tumayo at sinabing, pre, banyo lang ako ah. Pero nakalipas ng ilang minuto, hindi pa rin siya bumabalik kaya sumunod na ako. Nakita ko siya sa sala, nakahiga sa sofa at natutulog. Kaya hinayaan ko na lang siya. Maaga akong nagising. Narinig ko naghihikap si JM sa sala. Nag-iinat pa. Parang normal lang ang lahat. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kusina. Nagtimpla ako ng kape. Lumapit siya sa mesa kung nasan ako. Nagtimpla rin siya ng kape niya at naupo. Tapos sabay tingin sa akin. Oy, pre, good morning. Bati niya. Yung boses niya casual lang. Parang wala lang. Parang kahapon, simpleng inuman lang na walang kasunod na tensyon. Tumingin ako sa tasa ng kape. Hindi ko siya matingnan ng diretso. Pero dahil siguro sa tagal ko nang kinikimkim ang mga tanong ko, kusa na lang lumabas yung mga iyon sa bibig ko. JM, ano ba talaga tayo? Ano ba talaga ang setup natin? Napatigil siya sa paghigop ng kape niya. Parang hindi niya inaasahan ang mga tanong ko. Tumingin siya sa akin ng diretso. Yung nangyari sa atin, may ibig sabihin ba yun? O isa lang yun sa trip mo? Ayoko sanang sabihin yun, Kuya Dax. Ayoko sanang itanong. Pero hindi ko na kinaya. Kasi paulit-ulit na lang kaming napupunta sa ganong sitwasyon. Yung parang may mangyayari pero walang meaning. Napanganga lang siya. Parang gusto magsalita pero walang lumalabas na salita. Tumango-tango lang siya na parang nag-iisip ng tamang mga words. Alam kong lasing tayo nung una, JM. Pero hindi na tayo lasing kagabi, diba? Oo, ginusto ko yung mga nangyayari. Pero ang tanong ko sa'yo, ikaw ba? Handa ka ba sa mga posibleng mangyari kung ipagpapatuloy pa natin to? Tapos ang tanging naging sagot niya lang ay, hindi ko alam, pre. Oo, yun lang ang naging sagot niya, Kuya Dax. Hindi ko alam, pre. 4 na salita lang. Pero parang sampal sa akin iyon. Parang hindi siya sigurado kung gusto ba niya ako o gusto lang niya yung comfort na meron kami. Parang hindi rin siya sigurado kung lalaki talagang gusto niya o ako lang yung naging exception. Kaya napatango na lang ako. Hindi ko na siya pinilit. Kasi alam ko na, ako lang talaga yung nag-expect ng higit pa. Pagkatapos ng pag-uusap namin yun sa kusina, hindi ko siya sinabihan na umalis na. Wala akong sinabing, layon mo na ako. O di kaya ay tama na. Pero hindi na ako naging katulad ng dati. Wala na yung usual na asaran. Wala na yung sabay naming pag-gym o pag-uwi. Matigit sa lahat, wala na yung mga kwentuhan sa gabi na tipong humahaba pa hanggang madaling araw. Iba na ako sa paningin niya. At alam kong nararamdaman din niya iyon. Nandun pa rin ako physically. Pero yung presence ko, unti-unti nang nawawala sa routine namin. Pansin ko rin na siya, unti-unti na rin umiiwas. Hindi na madalas mag-chat. Kapag may group gathering,
biglang may dahilan kung bakit hindi siya makapunta. Tapos isang araw nga, nag-leave na siya sa mga group chat na magkasama kami. May mga nagtanong sa kanya na kagrupo namin. Ang sagot naman niya ay wala naman daw siyang issue. Naging busy lang daw talaga siya these past few weeks. Pero alam ko hindi lang siya busy kasi hindi lang ako yung lumayo sa kanya. Ipinaramdam ko rin sa kanya na hindi ko na kayang hintayin pa siyang magdesisyon kung aamin ba siya o hindi. Alam mo yung pakiramdam, Kuya Dax, na umaasta ka pa rin na normal yung araw mo para lang magmukhang matatag ka. Ganon ako. Hindi ako naghabol, pero sa bawat araw na lumilipas, kahit hindi ko siya kinokontak, umaasa pa rin ako na baka isang araw siya yung lumapit sa akin. Pero hindi siya yung nauna. Siya yung mismong lumayo. Siya yung nagdesisyong itigil ang lahat kahit wala kaming formal na pag-uusap. At sa huling pagkakataon na nakita ko ang pangalan niya sa online status, yun na pala talaga ang huli. Lumipas ang ilang linggo na naging buwan. Wala na talaga. At ako pa rin yung nandito. Wala na yung tanong kung gusto niya ako. Ang natira na lang ay yung tanong kung ako ba talaga yung mali o takot lang talaga siyang umamin. Ilang taon na rin ang lumipas simula nung huli ko siyang nakitang online. Wala na rin akong naririnig tungkol sa kanya. Ni isang mention mula sa mga dati naming tropa, wala na. Napagod na rin ang puso ko sa paghihintay ng sagot na baka hindi naman talaga darating kahit kailan. Nagbago na rin ang takbo ng buhay ko. Lumipat na ako ng trabaho. Bagong environment, bagong routine, bagong tropa. At oo, bago na rin ang Facebook account ko. Sinadya akong i-delete yung luma kong account kasama ng mga memories na ayoko na sanang balikan. Pero isang araw, habang pauwi ako galing sa trabaho, nadaanan ko yung lugar na lagi naming tambayan dati ni JM. Isang mini park lang sa tabi ng 7-Eleven. May dalawang lumang bench. Doon kami madalas tumambay dati pagkatapos ng gym habang nagkikwentuhan ng kahit ano na lang. Bigla akong napahinto. Tumingin ako sa bench na luma pa rin hanggang ngayon. Wala namang espesyal na nangyari sa bench na yon, pero sa puso ko, para bang may nagbalik ulit na mga alaala. Kaya pag uwi ko, hindi ko alam kung bakit, pero binuksan ko yung bagong Facebook account ko. Ilang minuto din ako nag-isip kung itatype ko ba ang pangalan niya, pero sa dulo, ginawa ko pa rin. Ang daming lumabas, pero agad ko siyang nakilala. Yung pamilyar na ngiti, yung medyo singkit niyang mata, at yung simpleng caption sa profile na "Family is everything." At doon ko siya nakita. May cover photo siyang kasamang isang babae. Payapang ora nila, nasa beach. At sa gitna nila, may isang batang lalaki. Nakangiti. Hawak ang kamay niya at malaki ang pagkakahawig sa kanya ng bata. At ang caption, "My world in one frame." Wala akong naramdaman na kahit ano, Kuya Dax. Sa totoo lang, parang napanatag pa nga ako eh. Kasi sa dami ng taon na lumipas, sa dami ng gabi na pinilit kong intindihin kung ano ba talaga kami, ngayon ko lang napatunayan na okay na talaga ako. Naka-move on na talaga ako. Hindi ako galit. Wala rin akong sama ng loob. Ang dasal ko pa nga nung gabing iyon habang nakahiga ako na sana totoo na yung ngiti niya. Sana hindi niya pinilit yun. Sana hindi niya ginagamit ang pamilya niya para itago yung tunay na pagkatao niya. At kung hindi man ako naging parte ng buhay niya ng ganong katagal, masaya ako kahit sandali na naging ako yung kanlungan niya nung panahon na litong-lito siya sa pagkatao niya. Hindi man kami nagtagal, pero sa panandali ang pagmamahalan namin ngayon, naging totoo ako. At para sa akin ay sapat na yon. Kung sakali mang mapapakinggan mo to, JM, maraming salamat. Hindi na kita mahal ngayon, pero totoong minahal kita dati. At kung anong meron ka ngayon, masaya ako para sa'yo.
Hanggang dito na lang ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Obet. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng pakilike. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click nyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto nyo mag-share ng kwento, i-email nyo lang po sa akin or i-PM nyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add nyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo o ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.